Mga kabayan, mga tambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong budget ng ating Vice President, ng Office of the Vice President, ay tuluyan na po nila tinapyasan mga tambay. Napakalaki po ng tinapyas, 156 million. Samantalang 900 plus po yung inihingi niya. At tinapyasan pa po ng 156 million. At inilagay daw po at inilipat dahil daw po malaking tulong daw po ito sa DOH mga tambay. Ibang klase, no? Ibang klase po. Kung sino po yung napakaraming pagtulong at programa at walang korupsyon, siya pang ginigipit. Samantalang opisina ng presidente, wala man lang pong kabawas-bawas mga tambay. 27.3 billion mga kabayan. Ibang klase po. Ibang klase. At walang confidential pa ng Vice President. Samantalang ang opisina ng Presidente, hindi bababa sa 4.5 billion confidential Intel Fund. Ibang klase mga tambay. Napakaraming nahawakan ng pondo ng Presidente na wala pong nakikitang korupsyon o pinapangalan ng malalaking ulo na korap. Ibang klase po itong mga congressman na ito. Panapanahon nyo yan. Pagka ang panahon na po ng Vice President at siya naging presidente, kayong lahat ay malilintikan. Napakarami nyo itinatago, lalong-lalo ang inyong mga libro. Sarado ang libro nyo. Gaano na kaya karami ang kinikita nyo sa amin? At gaano na kaya karami ang nakomisyon nyo sa amin? Sa aming buwis. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita. Tinapyasan ng Kamara ang bahagi ng pondo ng Office of the Vice President at inilipat ito sa sektor ng kalusugan na higit na mas nangangailangan para matulungan ang mga mahihirap na pasyente. Ang detalye ihatid ni Kate Rania. Matapos ang ilang ulit na hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara para ipagtanggol ang budget ng kanyang tanggapan, nagpa siya ang mga mambabatas na bawasan ng 156 million pesos ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2026. Ayon kay Committee on Appropriation Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing, i-realign ang halagang ito sa Department of Health para palakasin ang programang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients na tumutulong sa mga Pilipinong walang kakayahang magpagamot. The budget for financial assistance and should be lodged in the different agencies like DSWD, DOH, or DOLE. So, yun po yung ginawa natin. Binatak po natin yun at lahat po yun napunta po sa MAIFIP. Mula sa orihinal na 902 million pesos, magiging 746 million pesos na lamang ang pondo ng OVP matapos ang bawas. Nilinaw ni Representative Swansing na hindi maaapektuhan ang sahod at benepisyo ng mga empleyado ng OVP at sapat pa rin ang natitirang pondo para sa operasyon ng tanggapan. Pangalawa po na kondisyon ko na kailangan po yung kung makakaltasan man ang OVP, kailangan po yung pondo na matitira sa Office of the Vice President ay sapat para maipagpatuloy nila na magampanan ang mandato ng opisina. And with that po, even with the reduction, tumaas pa rin po yung kanilang supplies expense, tumaas pa rin po yung kanilang rent expense, yung operational expenses nila, tumaas pa rin po. Samantala si Deputy Minority Leader at Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang naghain ng motion para sa pagbawas ng... Nakita nyo po mga tambay, no? Ibang klase. Ibang klase po itong mga tao na ito. Ibang klase po itong House of Representatives. Sila po ang nasa issue po ng isang damukal na issue ng korupsyon, pagnanakaw sa pera ng taong bayan, na walang pinatunguhan ng pera ng bayan, naibulsa lang karamihan, naging komisyon, naidi-deliver lang parang basura, nakamaleta, dinideliver sa kanila, umano. Napakasarap pong buksan ng mga libro na mawalang yang ito. Ito mga hindot na ito, umano. Ang sarap buksan. Ang sarap silipin ng mga programa, proyekto ng mga taong ito. Na ang trabaho po nila ay legislative. Pero grabe po ang issue ng korupsyon sa kanila. Mga senador, mga congressman, representative, party list.
Party list humahawak at nalalagyan ng 13 billion yung party list. Lalong-lalo nung 19 Congress. Samantalang hindi nasisilip. Gaano kaya kalalaki ang mga pondo ng mga hindot na ito? Lalong-lalo yung party list ni Tambaloslos. At gaano naman kalaki ang pondo ng speaker? Ano programa ng mga hindot na yan? Sige nga. Legislative nga yan pero kumikita pa sa mga programa ng gobyerno yan Di ba? Ano pakinabang ng mga Pilipino sa mga hindot na yan, mga kabayan? Maliban po sa talamak na talamak ang korupsyon. Sila ang malaking pakinabang. Tapos, mga ngatwiran sila. Ilalagay daw po sa DOH. Kinukuhanan nga nila ng pera yan Dahil sobra-sobra daw ang pera dyan, lalo-lalo sa PhilHealth. Di ba hawak ng DOH ang PhilHealth? Sobra-sobra nga. Wala nga subsidy na binigay dyan 19 Congress. Siniro Dahil marami raw pera. Hindi po ba? Yung subsidy na makakatulong na malaki sa mga Pilipino, lalo-lalo mga kapos, naghihirap. Di po ba ilang bilyon ang tinanggal nila riyan? Bilyon! Tapos kinuhanan pa ang PhilHealth nang hindi bababa sa 60 billion. 89 billion yung gusto nila kunin. Nakita niyo po kawalang hiyaan at katarantaduhan na mga walang hiyang ito umano. Tumahindot na ito. Gustong-gustong matulungan ang health system, ang DOH. Samantalang ginigipit nila yan umano. Kinukuhanan pa ng contribute ang taong bayan sa PhilHealth. Nakita niyo po kawalang hiyaan yan? Kawalang hiyaan? Para lang pumapaganda na sinasabing maraming matulungan. Samantalang kung gusto nyo na maraming matulungan mga Pilipino naghihirap, di sana wag na kayo kumuha ng budget. Swelduhan na lang kayo, mga walang iya kayo umano. Tumahindot na ito. Di po ba? Sweldo na lang kayo. Wag na kayong humawak ng mga malalaking pondo sa inyong mga opisina kasama ang mga party list. Di po ba? Swelduhan na lang kayo. At yung mga sinasabing mga tauhan ninyo, isasama sa payroll. Di po ba? Tapos lahat ng makukuha sa opisina nyo, ilagay sa PhilHealth, ilagay sa DOH, ilagay sa mga departamentong makakatulong sa mga Pilipino. Hindi po ba? Di po ba? Diyan mo dalhin. Kung talagang gusto nyo na matulungan ang kahirapan, lalong-lalo po ang DOH, swelduhan na lang kayo dahil trabaho nyo. Hindi nyo trabaho ang executive. Ang vice president, ang trabaho niya ay nasa executive siya. Sila nag-i-implement. Sila ang gumagawa at tumutulong. Hindi po ba? Hindi katulad nito mga tao na ito. Subukan lang po mangyari sa ating bansa yan. Yung mga senador at mga congressman, swelduhan lang. Walang mga extraordinary budget. Wala silang hahawakan na 120 million umano pataas at 200 million pataas sa senador. Subukan lang po sweldo yan. Wala na po tatakbo mga senador at congressman. Baka hindi na po sila tumakbo. Dahil wala na po silang magiging komisyon at korupsyon. Sige nga. Ang matitira na lang pong mga senador at na congressman dyan, yung totoo, yung mga tunay na lingkod bayan, yung may mga prinsipyo, may dignidad. Pero itong mga demonyo ng mga magnanakaw na ito, hindi na po tatakbo yan. Pag po ang ginawa po dyan, mga bayan, ay swelduhan lang at hindi na pwede silang makialam sa lahat ng proyekto ng gobyerno. Nada. Wala na silang pwedeng pakialaman. Sila ay mananatili lang sila sa Senado at sa Kongreso, sa House of Representatives. Yan lang ang magiging trabaho nila. Kaya lang hindi po mangyayari yan. Dahil sila rin naman po gagawa niyan. Hindi po ba? Siyempre, lahat po ng papabor sa kanila, yun ang gagawin nilang batas. Ganun po talaga. Kaya dito po, panahon po nyo yan. Gipitin nyo ng gipitin ang opisina ng Vice President. Mas maraming nagagawang pagtulong sa mga mahihirap Pilipino ang Office of the Vice President, lalong-lalo sa mga kalamidad. Nahandyan ang kanyang napakaraming programa at proyekto.
Samantalang kayo, ang proyekto nyong nakikita ng taong bayan ay puro pera, korupsyon, mga saradong libro, walang resibo. Samantalang sa Office of the Vice President, lahat detalyado, may resibo. Kaya nga ang COA, bilib na bilib ang COA sa paghawak ng budget ng Office of the Vice President. Ang COA ba bibilib sa House of Representatives kung paano gumastos? At nakikita ba ng COA ang mga resibo ninyo? Sige nga, panapanahon talaga mga kabayan. Kung sino yung pinakatalamak at pinakakurap na institusyon sa ating bansa, siya pa ang naghahari ngayon. Lalong-lalo po, nangungontrol pa sa pera. Yung administrasyon na napakaraming issue ng korupsyon, sila pa nagtatamasa sa pera ng taong bayan. Dinaig pa ng PCO sa laki ng budget ang opisina ng Vice President. Ang PCO ay hindi bababa sa 1 bilyon mahigit ang kanila pong budget na hinihingi. Samantalang sa opisina po ng Vice President, na puro proyekto at programa pagtulong sa mga Pilipino may hirap at nasa sakuna, may mga libreng sakay, pagpapalibing, puhunan sa mga Pilipino nagsisikap, hindi ba? Pinapakain ang mga malnourished at kung ano-ano pa, may mga programa pa na talagang kasulok-sulukan ng ating bansa ay pinupuntahan at nagtatanim pa ng isang damukal at napakaraming mga puno o halaman na makakatulong sa ating bansa. Lalong-lalo po siyempre sa pagharang din po yan ng tubig eh. Malaking tulong din po ang maraming puno, di ba? Lalong-lalo na sa mga pagbaha. Makakatulong po yan mga kababayan. Lalong-lalo sa mga nakakalbong bundok. Kailangan po ibalik ang mga puno na mga pinagpuputol po riyan. Hindi po ba? Kaya po yan mga tambay, tatandaan po natin ang mga pagmumuka ng mga congressman na yan, mga tambay. Lalong-lalo po nung pumasok po ang 19th Congress, markado po yan. Dire-diretso nyo po yan hanggang nasa kapangyarihan kayo. Once lang na maupo ang isang agila ng Mindanao, lalong-lalo na yung si Dilima na yan, mga kabayan, sila Trillanes na yan, sila Hontiveros na yan, at syempre po ang nasa Malacanang at ang mga congressman na pumirma sa impeachment, ganun din sa Senado, napakasarap po kalkalin ang mga libro niyan pagka ang Vice President na po ang presidente ng bansa. Napakasarap. Napakasarap. Isa pong matutuwa si Kamanong. Matutuwa po ako mga tambay. Magiging masaya po ako pag po ang mga libro na po niyan at mga proyekto magmula nung sila po ay naging congressman at senador ay mabubuksan na po ang mga libro na yan. Ang libro nila at mai-audit po kung saan at kung kani-kanino napunta at magkano pakinabang, magkano ginastos. Napakasarap po yan i-audit mga tambay. Bilyon-bilyon po yan, daan-daang bilyon, daan-daang milyon na nakukuha nila. Lalong-lalo po yung pumutok kay Hontiveros, di ba? Yung kanyang insertion na sinatawag na hindi raw insertion, ilang bilyon po yun. 3 bilyon mahigit. Napakasarap pong silipin nun at i-audit kung tama po ba ang presyo ng kanyang mga proyekto. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Talagang ganyan po. Ganyan po ang dinanas po natin na talagang grabe pong kasama at grabe pong gobyerno ang dinadanas po natin ngayon. Grabe po sa pamumulitika at syempre korupsyon, panggigipit. Pero ang ating bansa, wala po silang programa, mga kababayan. Puro pang sariling interes ang kanilang programa sa atin. Puro pera ang kanilang layunin sa mga Pilipino. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po sa inyo mga kababayan. At ingat-ingat po kayo. At yung dasal at panalangin po natin mga kababayan, thank you rin po. Isama po natin sa dasal natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulo Duterte na sila po ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan
ng dating Pangulong Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal po ninyo. At ganun din po mga tambay, tayo po'y manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga kababayan. Ingat-ingat po at talagang ganun po. Kailangan po natin magtiis at magintay at alam naman po natin na ang men in uniform sa panahon po ngayon ay mahimbing po ang mga pagkakatulog. Meron po silang therapy para po mahimbing ang tulog. Therapy, mga kabayan. Nagagamitan po yata ng therapy. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.